Ang kilabot sa Zamboanga. 30 na bangkay sa lupang bangka at ang nakakagimbal na katotohanan sa hangganan. Isipin mo ang isang ordinaryong bangkang pangisda sa karagatan ng Zamboanga. Ngunit nang siyasatin ng nga autoridad ang loop nito, lahat ay natigilan sa matinding kilabot. 36 na bangkay ang natakpuang makakapatong sa loop. Sino sila? Paano sila napunta ron? At anong katotohanan ang pilit na itinatago sa hangganan ng bansa? Ito ang kwentong magmumulat sa ating lahat. Huwag kalimutang i-follow ang channel na ito at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang malalalim at nakakagulat na totoong kwento sa susunod na episode. Madaling araw ang ika-15 Agosto 2019. Ang kalangitan sa ibabaw ng Sangali Fishing Port sa Zamboanga City ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang hangin mula sa kipot ng basilan ay marahang umihip. Dala ang amoy alat ng dagat na may halong matapang na amoy ng diesel mula sa mga bangkang pangisda na nakadaong sa malayo. Ang ilaw mula sa siyudad ng Zamboanga ay kumikislap pa rin na tila ayaw pang matulog kahit lumalim na ang gabi. Sa gitna ng katahimikan, isang luma at gasgas na bangkang pangisda ang tila gumagalaw ng paudlot-udlot. Ang asul na pintura nito ay bakbak na at ang numero ng rehistro ay halos hindi na mabasa. Sa labas, wala namang kakaiba, isa lamang itong ordinaryong bangkang pangisda na tatawid patungo sa karagatan ng Malaysia. Ngunit para sa mga tauhan ng Philippine National Police Maritime Group na nagsasagawa ng kanilang regular na pagpapatrolya ng gabing iyon, may itinatagong hindi pangkaraniwan ang bangkang ito. Ang kapitan ng bangka, isang payat na lalaking nangangalang Mang Dante, ay hindi mapakali nang tumama ang ilaw ng searchlight mula sa patrol boat sa kanyang mukha. Pinakpawisan ang kanyang sentido kahit na malamig ang gabi. Ang kanyang mata ay ligalik at ang boses niya ay utal-utal nang sagutin ang tanong ang pulis. Nga isdang nakayelo lang po sir. Kailangan kong ihatid agad, baka masira, sabi niya, sabay turo sa kompartimento ng bangka. Ngunit dahil sa mahabang karanasan nga makapulis, alam nilang may mali. Sumanyas ang isang opisyal na buksan ang buka ng imbakan. Sinubukan ni Mang Dante na tumutol at magmakaawa na huwag itong buksan dahil baka mabulok ang isda, ngunit desidido na ang autoridad. 2 pulis ang umakyat sa kubyerta, hinila ang kinakalawang na trangka at dahan-dahang itinaas ang mabigat na pinto. Biglang bumukso ang napakalamig na hangin na tumusok sa kanilang balat. Ngunit hindi ang lamig ang napatigas sa kanilang katawan. Mula sa kadiliman, isang matinding amoy na hindi pamilyar, mabigat, nakakasulasok at nakakasakal ang sumingaw. Hindi iyon amoy ng isda, iyon ay amoy ng kamatayan. Binuksan ang flashlight. Ang puting liwanag ay tumago sa malamig na hamog sa loop ng imbakan. At naroon ang isang imahen na hinding-hindi malilimutan ang sinuman sa gabing iyon. 36 na katawan, nanigas at magkakapatong. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Ang iba ay nakapikit, habang ang iba ay dilat na tila ba gusto pang sumigaw ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataon. Ang kanilang katawan ay payat at ang maninipis na damit ay dumikit sa kanilang balat na nagsisimula ng mangitim dahil sa matinding lamig. Ang ilang pulis ay napahawak sa kanilang bibig, pinipigilan ang pagdudual. Ang iba ay natigilan, nanginginig ang kamay na hindi makontrol. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang marahang hampas ng alon ang maririnig, na tila nakikidalam hati sa trahedyang nabunya. Nang gabing iyon, ang Sangali Fishing Port ay hindi na lang isang daungan para sa mga mangingisda. Ito ay naging isang piping saksi sa isa sa mga pinakanakakilabot na trahedya sa Pilipinas. Hindi na ito isang ordinaryong pagpapatrolya. Ito na ang simula ng isang malawakang investigasyon na magpubunyag sa isang transnational criminal network. Agad na nagpadala ng emergency signal ang pulis. Kinordonan ang lugar, inutusang iangkla ang bangka at ipinadala ang balita sa Maynila sa loob lamang ng ilang minuto. Sa likod ng matitigas na mukha ng pulis ay ang galit at sakit na mahirap isalita. Sino sila? Ang 36 na buhay na ngayon ay nakahimlay ng walang hininga sa nagyelong imbakan ng isang bangkang pangisda. Saan sila nanggaling? At bakit sila napatpat sa landas na ito ang kamatayan? Ang tanong na iyon ay lumutang sa hangin kasimbigat ng hamog ng gabi na bumabalot sa Zamboanga. Wala pang nasagot, tanging ang katahimikan na bumabalot sa daungan. Ngunit isang bagay ang sigurado,
Ang trahedyang ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahabang operasyon, isang pakikipagkarera sa oras upang ilantat ang katotohanang nagtatago sa madilim na anino ng human trafficking. At iyon na nga ang simula ang lahat. Ang Sangali Fishing Port ng gabing iyon ay tahimik ngunit mabigat. Ang luma at bakbak na bangka ay mahigpit na itinali, binabantayan nga armadong pulis. Isang dilaw na police line ang nakapalibot dito, na tila nagsasabing ang bangkang ito ay hindi na isang kasangkapan sa pangingisda, kundi isang pinangyarihan ng isang malagim na krimen. Dumating ang scene of the crime operatives, Soko team na may seryosong amgamukha, dalaangga body bag, guwantes at kamera. Ang amoy alat ng dagat ay humalo sa matinding baho mula sa lupang imbakan. Tila kumapal ang hangin at sinumang nasa daungan ay kinakailangang huminga ng mababaw. Isa-isang inilabas ang nga bangkay. Inihanay sila sa puting tela na inilatak sa sementong ngang daungan. 36 na buhay, ngayon ay hindi na gumagalaw. Ang kanilang nga mukha ay mukha pa ring nga bata. Ang ilan ay mukhang nga estudyanteng nagsisimula pa lang sa buhay. Ang kanilang simpleng kasuotan nga t-shirt, pantalon na mumurahin at lumat putpot na tsinelas ay naging huling saksi sa kanilang paglalakbay. Isang forensic pathologist ang lumuhod, sinusuri ang nga ito gamit ang isang maliit na flashlight. Malnourished ang karamihan, may mga lumang pasadin. Malamang sinaktan, bulong niya. Tumango ang kanyang kasama. Alam nila na ang lamig sa freezer ay ang dulo lamang. Bago iyon, ang kabataang ito ay tiyak na dumanas ang matinding paghihirap. Kinukunan sila ang litrato ng mga investigador. Ang bawat click ng shutter ay malinaw na naririnig sa gitna ng katahimikan. Ang ilang batang pulis ay piniling tumalikot. Hindi makayanang tingnan ng matagal. May ilan na palihim na nakpunas ang luha. Sa isang sulok ng daungan, isang babaeng mangingisda ang tumakbo palapit. Narinig niya ang balitang may natakpuang maraming bangkay. Namumula ang kanyang nga mata habang tinitingnan niya ang bawat puting tela. Bigla humikbi siya. Yung t-shirt na yan, parang sa anak ko, putol-putol niyang sabi. Nang hina ang kanyang katawan kaya't kinailangan siyang alalayan kanyang kapitbahay. Walang kasiguraduhan, ngunit ang takot ng isang ina ay sapat na upang dagdagan ang kalungkutan sa paligid. Samantala, si Mang Dante, ang kapitan ay nakapot na kaposa sa isang bakal na upuan. Siya ay isang matandang mangingisda mula sa isang kalapit na malit na isla, baon sa utang sa kanyang amo. Nang may mag-alok sa kanyang trabaho mahatid ng frozen na isda para sa halagang 5,000 piso, hindi na siya nag-isip pa. Ngunit ngayon, putlang-putla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko po alam, promise. Inutusan lang akong imaneho ang bangka, nanginginig niyang sabi. Ngunit ang malamig na pawis na walang tigil sa pag-agos at ang gamatang hindi makatingin ng diretso ay nagsasabing mayroon siyang higit na itinatago. Isang investigador ang tumitik sa kanya. Kung isda lang yan, bakit katakot na takot noong bubuksan na namin ang imbakan? Tanong niya. Yumuko si Mang Dante, kinagat ang labi at hindi na sumagot pa. Halos buong magdamak na nagtrabaho ang Soko team. Nilagyan nila nga numero ang bawat bangkay, itinala ang nga pisikal na katangian, kinunan ngang litrato ang nga mukha at gumawa ang paunang ulat. Ang daungan ay naging isang pansamantalang morgue sa ilalim nga madilaw na ilaw na sumasalamin sa tubig dagat. Sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na bagay ang nagbigay ng liwanag. Mula sa bulsa ng pantalon ng isang biktima, natakpuan ng isang investigador ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang piraso ng papel. Nang buksan ito, isa itong simpleng kontrata sa trabaho na may malabong logo na nakasulat. Perlasang Silangan Agency. Ang nilalaman ay puno nga pangako trabaho bilang singer, dancer o entertainer sa ibang bansa, mataas na sahot, libreng tirahan. Ngunit walang malinaw na address, tanging isang numero nga telepono at isang pekeng pirma. Nakatinginan ang nga investigador. Ang piraso nga papel na iyon ay maaring ang nakisang susi para matukoy kung sino ang nasa likod nga lahat nga ito. Mabilis ang aksyon. Ang nga ebidensya ay selyado. Ang isang emergency report ay inihanda at sa loob nga ilang minuto, ang balita ay direktang ipinadala sa Maynila. Sa kabisera, natanggap ng matataas na opisyal ang nakakagulat na balita.
36 na Pilipino ang natakpuang patay sa isang bangka sa Zamboanga na may ebidensyang nagtuturo sa isang pekeng recruitment agency. Nang gabing iyon sa Sangali Fishing Port, alam lahat na ang trahedyang ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang malawakang investigasyon. Nakutos ang Maynila na bumuo ng isang special task force upang tuklasin kung sino ang nasa likod ng perlas ng silangan agency. At mula sa gusot na piraso ng papel na iyon, nagsimula ang isang mahabang paglalakbay patungo sa madilim na lihim ng human trafficking. Kinaumagahan matapos matakpuan ang 36 na bangkay sa daungan, ang hangin sa Zamboanga ay nababalot pa rin ng manipis na hamok. Isang agarang ulat ang inihanda na naglalaman ang galarawan ang biktima, ang kontrata sa trabaho na may malabong logo ang perlas ang silangan agency at ang paunang salaysay ni Mang Dante. Ang lahat ay ipinadala sa Maynila sa pinakamabilis na paraan. Makalipas ang ilang oras, sa PNP National Headquarters sa Camp Crame, Quezon City, ang kapaligiran ay kakaiba. Halos tanghali na, ngunit ang malaking conference room ay punong ng matataas na opisyal ng pulisya. Sa projector screen, ipinapakita ang larawan ng daungan, ang walang buhay na katawan ng kabataan at ang lumat-gusot na kontrata. Tahimik ang silid. Si Police Major Richardo Rick Santos ay nakatayo sa harap, seryoso ang mukha. Sa isang mabigat na boses, sinabi niya hindi ito isang simpleng aksidente sa dagat. Sa aking palagay, ang nangyari sa Zamboanga ay malinaw na ebidensyang napakakaroon na isang malupit na sindikato ng human trafficking na tinatrato ang kabataang Pilipino na parang nakalakal. Binidyang diin niya na nararapat sa mga biktima ang hustisya. Pagkatapos, itinuro niya ang larawan ng kontrata sa screen. Ang pangalang perlas ng silangan agency ang naging sentro ng atensyon. Inatasan ni Major Santos ang tatlong hakbang. Una, tukuyin ang pagkakakilanlan ng lahat ng biktima sa lalong madaling panahon upang hindi na mahintay sa kawalan ng katiyakan ang kanilang pamilya. Ikalawa, masusing imbestigahan si Mang Dante. Ikatlo, atasan ang cybercrime unit na agad na tukuyin kung sino ang nasa likod ng pekeng ahensyang ito. Agad na kumilos ang cybercrime unit. Sa isang silit na puno nga monitor nga computer, ipinakita sa mga screen ang isang magandang website, nga anunsyo nga trabaho sa social media, at nga online chat group na puno nga huwad na pangako. Lahat ay nangangako ng mataas na sahod sa Malaysia, madaling trabaho at libreng tirahan. Sa unang tingin, kapani-paniwala. Ngunit sanay na ang mataang cyber analyst sa ganitong panlilinlang. Sinuri nila ang kode sa laikot ng website, hinanap ang impormasyon ng server at tinunton ang mga IP address ng mga account na nakpost ng mga anunsyo. Ang resulta ay nakakakilabot. Karamihan sa mga post ay tila nakmula nga sa Malaysia, ngunit may isang pattern na hindi may tatanggi. Ang ilang IP address ay nakmula sa Zamboanga at General Santos City. Isang analyst ang bumulong. Ibig sabihin, hindi lang sila nag-operate sa ibang bansa. Mayroon din silang network na nakatanim dito mismo sa atin. Ang natuklasang iyon ay nagdulot ang tensyon sa silid. Tinanggap ni Major Santos ang ulat na may seryosong mukha. Ilang beses niyang itinuktok ang kanyang kamay sa mesa bago nagsalita. Kung totoo na ang network na ito ay nag-operate sa Zamboanga at Gensan, limitado na lang ang ating oras. Bawat minutong pagkaantala ay maaring mga hulugan ng isa pang bagong biktima. Kasabay nito, muling isinailalim sa interogasyon si Mang Dante. Putlang-putla pa rin ang kanyang mukha at may malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa simula, paulit-ulit niyang sinasabi na inupahan lang siyang mahatid ng kargamento. Ngunit nang patuloy siyang gipitin ng mga investigador, nagsimula siyang magbigay ng mga detalyeng dati niyang itinago. Hindi ko siya kilala, mahina niyang sabi. Pero natatandaan ko, malalim ang boses niya at may puntong Bisaya. Sabi niya, imaneo ko lang tong bangka papunta sa may border, may sasalubong daw na maliit na bangka. Ang maliit na detalyeng iyon ay nakpatinginan sa mga investigador. Hindi na ito simpleng kaso nga isang mangingisdang walang alam. May malinaw na koordinasyon, may itinakdang takpuan. Sa Maynila, nakpatuloy ang pulong hanggang hapon. Malinaw ang naging konklusyon. Kailangan ang isang special task force na may buong kapangyarihan upang imbestigahan ang kasong ito mula sa lahat ng anggulo digital man o field operation. Ang utos ay direktang ibinaba. Mula sa araw na iyon,
Binuong Philippine National Police ang isang special investigation team na tututok sa pagbuwak sa sindikato ng human trafficking sa likod ng pangalang Perlas ng Silangan. Dumilim na sa Maynila. Ang ilaw sa gusali in Kemkrem ay nanatiling nakasindi, isang senyales na nagsisimula pa lang ang investigasyon. Alam ng lahat ngayon, sangkot na ang daan sa unahan ay magiging mahaba at mapanganib. Ngunit ang katotohanan ay dapat malantat. Ilang araw pagkatapos ang malaking pulong sa Maynila, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa Zamboanga. Isang payat na binata na may maputlang mukha at pajuang-gawang na lakad ang dumating sa lokal na istasyon ng pulis. Gusot ang kanyang damit, blanko ang kanyang mata, at nanginginig ang kanyang boses nang magpakilala siya. Ako si Rodel. Mahina niyang sabi, nasa Maynila ako, nakatakas ako. Natigilan ang pulis na nakarinig. Si Rodel ang buhay na testigo ang hinihintay nila. Agad siyang dinala sa isang ligtas na silid, kasama ang investigador at isang psychologist. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mukhang pagod na pagod si Rodel. Sa bawat salita niya, pumuputol ang kanyang boses, na tila ba ang bawat alaalang binabanggit niya ay muling tumutusok sa kanyang puso. Ikinuwento niya na pinangakuan siyang trabaho sa ibang bansa na may magandang sahod. Ngunit pagdating sa Zamboanga, nagbago ang lahat. Hindi entablado ang nahihintay sa amin, dahan-dahan niyang sabi. Ikinulong kami sa isang maliit na bahay tapos sa gabi, tahimik kaming inilipat sa isang maliit na bangka. Mula doon, dinala kami sa Sabah, Malaysia. Ang katotohanan ay mas mapait pa. Inilarawan ni Rodel ang isang gusali na parang bodega, bintanang may takip, mga pintong laging nakalok at napapalibutan ng barbed wire. Sa loop, dos-dosan ng tao ang siksikan sa isang makipot na silid. Pinilit silang umupo sa harap ng mga computer at telepono ng maraming oras para magsagawa ng online scams. Kapag may tumanggi, binubugbog kami, sabi niya, nanginginig ang kamay. Kapag nakasakit, walang gamot. Nakita ko ang kasama ko sa kwarto. Si Dario, ilang araw na mataas ang laknat. Nagmakaawa kami para sa gamot, pero tinawanan lang nila kami. Hanggang isang umaga, hindi na nagising si Dario. Kinalatkat ang katawan niya palabas, at hindi ko na siya nakita muli. Tumulo ang luha sa mukha ni Rodel. Tahimik ang silid, yumuko ang ilang investigador. Pinipigilan ang kanilang emosyon. Nagpatuloy si Rodel. Alam niyang kung mananatili siya ron, pareho lang ang magiging kapalaran niya. Isang gabi habang lasing at tulog ang ilang gwardiya, nakakita siyang isang maliit na butas sa barbed wire sa likod. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gumapang palabas. Hindi ininda ang sugat sa kanyang kamay. Tumakbo siya nang hindi lumilingon. Nagtago sa mga palumpong at sumakay sa isang bangkang pangisda pabalik sa Zamboanga. Mula sa kanyang lumang jacket, naglabas siyang isang piraso ng papel. Puno ito ang gaguhit ang lapis, magaspang at malabo. Ginuhit ko to mula sa alaala ko, mahina niyang sabi. Ang larawan ay nagpapakita ang isang simpleng layout ang makikitit na silid, ang kwarto ang gwardiya, ang pinto, at isang lumang talyer na malapit dito. Hindi ko matandaan lahat ng malinaw, pero sapat na para maalala ang lugar. Sa itaas ang papel, isinulat ni Rodel ang dalawang pangalan. Narinig kong madalas pag-usapan ang mga gwardiya ang dalawang ito, paliwanag niya. Ang una si Anton Di Maculangan. Sabi nila, Pilipino siya, matangkat payat at may malamig na tingin. Siya ang nagbabantay sa amin. Tumahimik siya sandali at yumuko. At yung isa pa, tinatawag nilang lahat na dato. Ang tunay na pangalan niya ay Rashid Iskandar. Isa siyang Malaysian. Hindi ko pa nakita ang mukha niya pero narinig ko ang malalim niyang boses. Lahat natatakot kapag naririnig ang pangalan niya. Nagkatinginan ang investigador. Ang pangalang Anton at Rashid ay naging napakahalagang LED. Tinanggap ni Major Santos ang ulat na may tensyon sa mukha. Tiningnan niya ang magaspang na mapa sa mesa at bumulong. Hindi na lang ito kuwento. Mayroon na tayong buhay na testigo at may direksyon na tayo. Ngunit sa likod ng barbed wire na iyon, maaring may dos-dosan ng tao pa na hindi makatakas. Ang pulong ng gabing iyon ay nakbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagbuwak sa network, kundi may bago at mas apurahang layunin. Ang sagipin ang taong naiwan pa ron. Ang mapa na iginuhit ni Rodel, kahit malabo at hindi kumpleto,
ay naging pag-asa para sa Mganaywan. Mula sa silid investigasyon sa Maynila, isang bagong determinasyon ang nabuo. Ang investigasyong ito ay hindi na lang pagtugi sa mga kriminal, kundi isang misyon ang pagsagip. Mula nang yanigin ng testimonya ni Rodel ang conference room sa Maynila, tuluyang nagbago ang direksyon ng operasyon. Hindi sapat ang nga pekeng kontrata at testimonya lang, kailangan nila ng isang pinto para makapasok sa network sa Zamboanga. Ang lahat ng lead ay tumuturo sa isang pangalan, Victor Go. Kilala si Victor sa kanyang pagiging melap, bihira siyang magpakita sa publiko. Tanging ang kanyang numero ang telepono ang lumalabas sa mga online ad. Isang undercover operation na lang ang paraan para malapitan siya. Tumingin si Major Santos sa buong silid. Kailangan natin ang pain. Isang taong mapagkakatiwalaan ni Victor. Sino ang handa? Isang babae ang tumayo. Si Sargento Lilia Reyes, 27 taong gulang. Isang opisyal na sanay sa mga undercover operation. Simple ang kanyang mukha, malumane ang boses, at madali niyang gayahin ang panalawigang punto. Handa po ako, sir. Magpapanggap akong probinsya nang nahanap ng trabaho. Mas mabilis magtitiwala ang taong tulad ni Victor sa ganun. Tinitigan siya ni Major Santos sandali. Tandaan mo, Lilia. Bawat salita mo ay maaring maging sandata o patibong. Hindi ka nag-isa, pero nasa kamay mo ang frontline. Nang gabing iyon, nahanda si Lilia. Naktirinta siya, naksuot ng simpleng lumatkupas na t-shirt at pantalon. Naksanay siyang magsalita na may puntong probinsyano at yumuyuko pa para magmukhang mahiyain. Nang handa na ang lahat, tinawagan niya ang numero ng telepono na minamanmanan ng team. Nagring ito nang may counting static at isang malalim na boses ang sumagot. Hello, si Victor 2. Gusto mong magtrabaho sa Malaysia? Huminga ng malalim si Lilia at sumagot sa isang inosenteng boses. Opo, kuya. Gusto ko lang po sanang kumita para sa mga magulang ko. Sabi po, maganda raw ang trabaho at malaki ang may papadala. Mahinang tumawa si Victor. Uday, kung sa akin ka sasama, magbabago ang buhay mo. Marami nang yumaman diyan. Pero kailangan kong malaman kung seryoso ka. Napahinto si Lilia sa sinabi nito. Alam ni Yang ito na ang pagsubok. Seryoso po ako, kuya. Medyo marunong din po akong kumanta kahit boses probinsya lang. Basta po disenteng trabaho. Perpekto ang kanyang pagganap. Tumahimik si Victor sandali tapos nagtanong. Taga saan ka? Taga Pagadian po, matatag na sagot ni Lilia ayon sa pekeng profile na kanyang kinabisa. Muling tumahimik sandali at nang magsalita ulit si Victor, mas palakaibigan na ang tono niya. Sige, bukas ng hapon, makita tayo. May maliit na kapehan diyan sa sentro ng Zamboanga. Ikaw lang mag-isa ha? Huwag kang magsasama ang iba. Ang buong pag-usap ay na-record NG team. Si Major Santos na nakikinig mula sa control room ay nagsabi, kumagat na siya. Ihanda ang buong surveillance team. Kinabukasan, makulimlim ang langit sa Zamboanga. Sa isang simpleng kapehan, nakaupo si Lilia sa isang sulok. May isang baso ng kape sa harap niya. Nanginginig sa pawis ang kanyang makamay sa ilalim ng mesa, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Hindi nagtagal. Isang lalaki ang pumasok. Katamtaman ang katawan, mayos ang suklay, at nakasuot ang manipis na polo. Palakaibigan ang ngiti niya, pero matalas ang kanyang mata. Iyon si Victor Go. Ikaw ba si Lilia? Tanong niya habang umuupo. Opo, kuya. May nang sagot ni Lilia. Tiningnan siya ni Victor mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri kung mapagkakatiwalaan ang dalaga. Pagkatapos ay nagsimula siyang makwento. Hindi nga eksaheradong pangako, kunding isang mastusong salaysay. Kilala mo ba si Rina? Taga Mindanao din yun. 3 buwan pa lang sa akin, ngayon libo-libo na ang napapadala sa pamilya niya buwan-buwan. Gusto mo bang maging tulad niya? Sabi niya habang lumalapit. Yumuko si Lilia na kukunwaring hanga. Kung ganyan po talaga, gusto ko po. Ano po bang kailangan kong gawin? Nenggumisi si Victor. Simple lang. Dalhin mo sa akin ang dokumento mo at litrato. Tapos mamayang gabi, sumama ka sa akin. May iba pa tayong kasama sa bahay. Bukas o makalawa, makakapagsimula ka na. Ang bawat salita ay na-record ang maliit na mikropono sa kanyang kwelyo. Sa labas ang kapehan, pinipigilan ang surveillance team ang kanilang pahinga. Tumagal ang halos 1 oras ang pakikita. Tila naging mas kampante si Victor.
Bago umalis kinuha niya ang kanyang telepono at naktype ang isang maikling mensahe. Pasimpleng sumulyap si Liliat at nakita ang isang linya. May bago mamayang gabi. Sapat na ang mensaheng iyon para kumabok ang dibdib ang lahat ang nakmamanman. Tumayo si Victor at tinapik ang balikat ni Lilia. Huwag kang malit ha? Ito na ang simula ang bago mong buhay. Lumabas siya ang kapehan na may blangkong mukha. Hindi alam na 10 pares ang mata ang nakatutok sa kanya. Sa control room, kinuyom ni Major Santos ang kanyang kamao. Sundan niyo siya. Huwag niyong iwawala sa paningin. Mamayang gabi, malalaman natin kung sino pa ang nagtatago sa likod niya. Ang operasyon ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Ang pain ay nalunok na at ang lambat ay nagsisimula ng hilahin. Nang hapong iyon, pagkatapos umalis sa kapehan, si Victor Go ay kaswal na naglakad. Paminsan-minsan niyang tinitingnan ang kanyang telepono, mabilis na nagtatype nga mensahe. Hindi niya namalayan na may 2 anino na sumusunod sa bawat hakbang niya. 2 pulis na nakasibilyan ang sumusunod sa kanya. Habang isang hindi markadong sasakyan ang pulis ang mabagal na gumagalaw sa kabilang kalsada. Ang lahat ng komunikasyon ay konektado sa pamamagitan ng earpiece. Sa control room, personal na pinamumunuan ni Major Santos ang operasyon. Ang target ay papunta sa isang dormitoryo. Lahat nga unit maganda, sabi ang isang boses sa radyo. Pumasok si Victor sa isang makipot na eskinita hanggang sa huminto siya sa harap nga isang lumang dormitoryo. Kupas na ang pintura ng pader at umingit ang kahoy na pinto nang buksan niya ito. 2 lalaki ang sumalubong sa kanya, matitigas ang mukha at puno nga pagdududa. Isa sa kanila ay may dalang itim na backpack. Pumasok silang 3 sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Nasa loop na ang target, may 2 pang kasama ulat ng spotter. Sumenyas si Major Santos. Maghintay hanggang may gumalaw. Huwag muna kayong pumasok. Makalipas ang ilang minuto, may narinig na mga boses mula sa bintana. Handa na ang nga dokumento. Mamayang gabi ang alis ng bangka. Darating na rin yung bago. Sapat na iyon, itinaas ni Major Santos ang kanyang kamay. Pasukin nyo na. Isang malakas na kalabok ang yumanik sa pinto. PNP, huwag kayong kikilos. Biglang nakagulo. Nagulat si Victor. Sinubukan niyang isara at itapon ang laptop sa mesa, habang ang isang kasama niya ay bumunot ng balisong. Ang isa naman ay sinubukang agawin ang bag na may mga dokumento. Ngunit mabilis kumilos ang pulis. 2 pulis ang sumugod sa lalaking may balisong. Nagaw ang isa pa ang bag mula sa kamay ng kasama ni Victor. Si Victor naman ay naktangkang tumalon sa bintana, ngunit isang malakas na kamay ang humablot sa kwelyo niya at inihagis siya sa pader. Agad siyang pinosasan. Sa loob ng ilang segundo, ang makipot na kuwarto ay naging isang kontroladong eksena. Ang 3 lalaki ay nakadapan na sa sahig, nakaposas. Putlain ang mukha sa galit at gulat. Nagsimula ang paghahaluhok. Ang natuklasan ay nakpatahimik sa lahat. Sa ilalim ng kama may 3 laptop. Nakabukas pa ang screen ng isa, nakpapakita ng isang email na katatapos lang ay type ang subject, pakahatid mamayang gabi. Sa mesa, nakalat ang dos-dos ng SIM card, ang iba ay nasa pakete pa. May 2 telepono na may daan-daang kontak. Karamihan ay mga maikling pangalan at code. Sa aparador, natakpuan nila ang isang makapal na sobre na punong nga parehong Philippine peso at Malaysian ringgit. Sa itim na backpack, mayroong nga talaan nga transaksyon, nga panggalan, halaga, at nga talakong bayat na o naghihintay ang bangka. Isang IT analyst ang mabilis na binuksan ang laptop. Major, may email na ipinadala sa isang address sa ibang bansa. Sinasabing ipadala sa Singapore at Sabah. Ang napadala ay si Victor. Ang tatanggap ay isang account na may inisyal na Linda. Ang pangalang iyon ay tumatak sa isipan ang lahat. Linda, bulong ni Major Santos, naniningkit ang mata. Sa silit ang interrogasyon, nakasandal si Victor, nakaposas. Matigas ang kanyang mukha, may mapanuyang ngiti. Akala nyo panalo na kayo? Mapanghamon niyang sabi. Piyon lang ako. Kahit wala ako, alis pa rin ang bangka. Mas malaki ang boss ko sa inaakala nyo. Inilatak nga investigador ang ebidensya sa harap niya. Ngumisi lang si Victor. Walang kwenta yan. Bukas may papalit din sa akin. Hindi nyo to mapipigilan. Ngunit kahit mayabang ang kanyang tono, kumurap-kurap ang kanyang mamata sa kaba nang banggitin ang investigador ang isang pangalan. Si Linda. Sino siya?
Hindi sumagot si Victor, tumalikod lang. Si Major Santos, na nanonood mula sa likod ng two-way mirror, ay napabuntong hininga. Alam niyang maaring hindi magsalita si Victor ngayon, ngunit sapat na ang email na natakpuan. Ang pangalang Linda ay ang bagong pinto na kailangang buksan. Nang gabing iyon, ang lumang dormitoryo sa Zamboanga ay naging saksi sa pagbaksak ng isang recruiter. Sa labas, mukha pa ring tahimik at sira-sira ang gusali. Ngunit sa loop, natakpuan ng team ang susi para sa susunod na hakbang. Si Linda, sino man siya, ang susunod na target. At mula sa mga digital na bakas at mga talaan ang transaksyon, lahat ng senyales ay tumuturo sa General Santos City. Ang operasyon ay hindi patapos. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang lambat ay naihagis na at ang susunod na bilog ay nagsisimula ng mabuo. Sa silid ng interogasyon, nakasandal si Victor Go, nakaposas pa rin. Pagod na ang kanyang mukha, ngunit mayroon pa ring mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Ilang oras na siyang tinatanong, ngunit ang nasagot niya ay paikot-ikot. Isa lang akong maliit na ahente, sabi niya nang may pang-alipusta. Kahit wala ako, magpapatuloy pa rin ang biyahe. Ang boss ko, mas malaki sila sa iniisip ninyo. Inilatak ng isang investigador ang ebidensya sa harap niya, ang laptop, ang SIM card, ang sobre ng pera. Sa isang kalmadong boses, tinanong niya, kung isa ka lang maliit na tao, bakit nasa iyo ang lahat nga ebidensya? At sino si Linda na tumatanggap nga email mo? Sa isang saglit, nawala ang ngiti ni Victor. Mabilis na dumapo ang kanyang nga mata sa mga ebidensya bago muling tumingin ng diretso na may matigas na mukha. Si Linda. Isa lang siyang simpleng tindera. Hinding-hindi niyo siya mahahanap. Ang sagot na iyon, na parang pag-amin, ay naging bagong landas. Ang pangalang Linda ang naging sentro ng investigasyon. Sa Maynila, walang tigil na. Nagtrabaho ang Cybercrime Unit. Mula sa mga bakas ang email at numero ng telepono, unti-unti nilang nabuo ang kanyang pagkakakilanlan. Si Linda ay si Linda Magno, isang 42 taong gulang na babae. Ayon sa rehistro, siya ay isang nagtitinda ang damit sa palengke sa General Santos City, South Cotabato. Ang kanyang litrato ay nakpapakita ng isang palangiting babae, simpleng manamit at may dalang basket pamalengke. Ngunit hindi nagsisinungaling ang digital records. Ang daloing pra sa kanyang bank account ay hindi tugma sa maliit niyang tindahan. May mga transfer mula sa Malaysia at Singapore. Sa mga halagang masyadong malaki para sa isang simpleng negosyo sa palengke. Tinitigan ni Major Santos ang mukha ni Linda sa screen. Dahan-dahan siyang tumango. Ito ang koneksyon na hinahanap natin. Si Victor ang nakpabadala ang mga biktima kay Linda. Mula kay Linda, ipinapadala sila sa Sabah. Kung mahuli natin siya, mabubuksan natin ang pintong transnasyonal na operasyong ito. Ngunit hindi ordinaryong tao si Linda. Ayon sa ulat ng aset, kilala siya sa pagiging maingat. Bihira siyang umuwi sa isang bahay. Minsan, sa bahay ng kamag-anak siya natutulog. Minsan naman sa isang abandonadong gusali. Halos linggo-linggo siyang nagpapalit ng numero ng telepono at madalas ay may isa o dalawang lalaking kasama. Tila alam niyang may aninong tumutugis sa kanya. Isang team ang ipinadala sa General Santos City para subaybayan siya. Nakpanggap ang pulis bilang nga tindero ang isda. Nga mamimili sa palengke at kahit nga mangingisda sa daungan. Mula sa malayo, inobserbahan nila si Linda. Tuwing umaga, dumarating siya sa palengke, nakikipag-usap sa ibang tindera at umuuwi dala ang kanyang pinamili. Sa unang tingin, walang kakaiba, ngunit kapag may tumatawag sa kanyang telepono, nakbabago ang kanyang ekspresyon. Nawawala ang ngiti, bumibilis ang kanyang lakad, at madalas siyang nawawala sa isang maliit na eskinita na nakokonekta sa palengke at sa isang lumang gusali. Isang umaga, iniulat nga isang pulis na pumasok si Linda sa isang lumang gusali sa may Pioneer Avenue. Saglit na bumukas ang ilaw tapos ay namatay ulit. Walang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit tuwing pumapasok si Linda doon sa gabi, isang van na inupahan ang laging nakaparada sa harap. Mula sa van, 2 o 3 lalaki na may maputlang mukha ang bumababa. Dala ang maliliit na bag. Si Linda ay nahintay malapit sa pinto, nagbibigay ng maikling utos, at ang van ay aalis patungo sa isang maliit na daungan. Mula doon,
nawawala na ang kanilang bakas sa dagat. Ang pattern na ito ay paulit-ulit na nangyari sa loob ng isang linggong pagmamanman. Tuwing may bagong dating mula sa Zamboanga, lumilitaw si Linda sa parehong gusali, darating ang fan at magtatapos sa daungan. Ang lahat ng mga litrato at video ay tinipon bilang matibay na ebidensya na si Linda ang pangunahing coordinator. Nang gabing iyon, si Major Santos ay nasa isang lihim na surveillance post sa Jensan. Tinitingnan niya ang isang monitor na nagpapakitang malabong imahe mula sa isang long-range camera. Muling lumitaw si Linda, nakatayo sa harap ng gusali, may teleponong nakadikit sa tainga. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang nga mata ay palibot-libot, naghahanap ng panganib. Makalipas ang ilang minuto, isang estrangero ang lumapit dala ang isang malaking itim na maleta. Mabilis itong kinuha ni Linda at pumasok sa gusali ng walang imik. Napabuntong hininga si Major Santos. Alam niyang malapit na ang oras. Si Linda Magno ay hindi lang isang tindera sa palengke. Siya ang tulay na nakokonekta sa Zamboanga at Sabah. At ang itim na malatang iyon ay maaring naglalaman ang higit pa sa mga damit. Bukas, kikilos tayo, seryoso niyang sabi sa team. Kapag bumaksak si Linda, mabubuksan ang madilim na daang ito. Sa labas, umihip ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy alak. Ang gabi sa General Santos City ay tila pabigat ng pabigat, na parang nagsasabing isang malaking lihim ang nahihintay na mabunyak. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa General Santos City. Mababa ang kulay abong ulap, at ang hangin mula sa dagat ay may dalang matapang na amoy alak. Sa surveillance post, tiningnan ni Major Santos ang kanyang relo. Halos alas 9 ng gabi, ang oras kung kailan madalas lumitaw si Linda Magno sa lumang gusali sa Pioneer Avenue. Nakalat na ang operatiba sa lugar, nagpapanggap bilang nga tricycle driver nga nagtitinda sa bangketa o nga mangingisdang nagpapalipas oras sa tabing dagat. Lahat ay nakukunwaring normal, ngunit ang kanilang mamata ay nahihintay sa isang tao. Sa wakas, isang puting kotse ang huminto sa harap ng gusali. Maingat na bumaba si Linda, kasama ang dalawang lalaki na mukhang nga bodyguard niya. Matalas ang kanyang nga mata, sinusuri ang kalsada para sa anumang senyales ng panganib. Nang makaramdam siyang ligtas, pumasok siya sa gusali dala ang isang itim na bag. Saglit na umilaw ang loop, tapos ay muling dumilim. Nagbigay ang maikling utos si Major Santos sa radyo. Lahat ng unit mahanda. Hintayin ang huling senyas. Mula sa bintana, nakitang isang pulis si Linda na binubuksan ang bag. Naglabas siya nga, dokumento, itinuro ito sa kanyang bodyguard. May mega papel na puno NG numero, maraming sobre, at isang maliit na cellphone. Sapat na yon. Itinaas ni Major Santos ang kanyang kamay, ang senyas na hinihintay ang lahat. Ang pinto NG gusali ay sa pilitang sinira. Ang tunog na nabasag na kahoy ay humalo sa malakas na sigaw, PNP, huwa gumalaw. Biglang nakagulo sa loop ang makipot na silid. Ang isang bodyguard ay nahagis ang upuan sa mga pulis. Nabasak ang bintana. Ang isa naman ay dumampot ang tubo at iwinasiwas ito. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Sinangga ang atake at itinulak ang mga suspek sa pader. Ang maikling labanan ay natapos sa loop ng ilang segundo. Ang dalawang lalaki ay nakadapa na sa sahig, nakaposas. Si Linda naman ay hindi nataranta. Malamig pa rin ang kanyang mukha at mayroon pang ang bahagyang ngiti nang makita niyang pumasok ang nga pulis. Sinubukan niyang itago ang isang bagay sa kanyang bag. Mabilis na dinampot ang isang maliit na lighter. Ngunit mas mabilis ang isang pulis. Hinawin niya ang kamay ni Linda bago pa man ito mag-apoy. Natumba si Linda at naagaw ang bag mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, nayanik ang kanyang kalmadong disposisyon kahit na mabilis siyang tumayo ulit, matalim pa rin ang tingin na parang nanghahamon. Agad na sinuri ang ebidensya. Sa lupang bag, natakpuan nga team ang dokumentong iba sa karaniwan. Hindi ito listahan nga biktima tulad ang kay Victor, kundi mga talaan ang transaksyon na nakakod, ma-schedule ang bangka na may pulang X, at isang mapa ang ruta ang paglalayak na nakokonekta sa General Santos City at Sabah. Ang mas nakakagulat ay ang malit na cellphone na may listahan ang mga kontak sa ibang bansa na nakakod. Sa mga iyon, dalawang pangalan ang malinaw na nakasulat, Antoinette Racid. Tiningnan ni Major Santos ang bag na may kunot sa no. Hindi ito ordinaryong talaan. Ito ang susi papuntang Sabah.
Sa labas ang gusali, naksimulang mag-usisa ang nga tao, nakbubulungan nang makita si Linda na inilalabas ng nakaposas. Diresto pa rin ang kanyang lakad, may manipis na ngiti sa labi na tila kampanteng hindi pa tapos ang laro. Ngunit sa command center, alam ni Major Santos na kabubukas pa lang nilang pinto sa isang mas malaking network. Ang ebidensya mula sa itim na bag ay malinaw na nagtuturo na hindi naktatapos sa Jensen ang ruta. Mula kay Linda, ang pulang sinulid ay kumokonekta sa Sabah sa malamig na mga kamay ni na Anton Di Makulangan at Rashid Iskandar. Nang gabing iyon, ang Pioneer Avenue ay naging saksi sa pagbagsak ng isang mahalagang koneksyon. Ngunit sa likod nito, alam ng team na ang susunod na hakbang ay mas mapanganib. Sa unang pagkakataon, kailangan nilang tumawid sa hangganan sa teritoryong iba para sagipin ang nga tao at isara ang madilim na lambat na patuloy na lumalawa. Ang silid ina interrogation sa headquarters inay pulisya sa Jensen ay mas malamig kaysa karaniwan ng gabing iyon. Ang kumikislap na ilaw ng fluorescent ay nagpapatingkad sa mukha ni Linda Magno na nakaupot na kapozas. Ang 42 taong gulang na babaeng ito ay nanatiling kalmado sa isang kakaibang paraan. Tila tuwang-tuwa pa sa matatalim na tingin nga investigador, hindi nawala ang manipis na ngiti sa kanyang ngalabi. Akala nyo may mapipigilan kayo, mahina niyang sabi. Tindera lang ako. Bukas, may papalit din sa akin. Hindi nakpalin lang ang investigador. Alam nilang tuso at sanay si Linda. Sa mga unang oras, lahat ng tanong ay sinasagot niya nang maikli o minsay siya pa ang nagtatanong pabalik. Bakit kayo nakikialam? Sila naman ang gustong umalis, di ba? Sila ang lumapit sa amin. Ang malamig na mga salitang iyon ay tumusok sa pandinig. Sa wakas, pumasok si Major Santos. Wala siyang gaanong sinabi. Tinitigan niya lang si Linda ng tahimik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilatak ang litrato sa mesa larawan ni Linda na may hawak na itim na bag. Larawan ni Linda sa harap ng gusali. Larawan ni Linda na tumatanggap ang gamit mula sa isang estranghero. Lahat ay kuha mula sa CCTV at sa surveillance team. Sasabihin mo pa rin nakatawan lang ang lahat ng ito? Simpleng tanong niya. Bahagyang nanginig ang ngiti ni Linda, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kompostura. Hindi akin yan. Nakpapahabilin lang ako. Sagot niya. Hindi sumagot si Major Santos. Kinuha niya ang maliit na cellphone na nakuha sa bag. Inilagay niya ito sa mesa. Umilaw ang screen, ipinapakita ang listahan ng kontak. Dalawang pangalan ang malinaw na lumitaw, Anton at Rashid. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang nga mata ni Linda. Sinubukan niyang takpan ito nga isang mahinang tawa. Mapapahamak kayo kung ipagpapatuloy niyo to. Malalaking tao yan. May mga opisyal ang gobyerno na tumatanggap mula sa kanila. Huwag niyong isiping magagawan niyo ang gusto niyo. Ang pangungusap na ito ang naging butas. Ginit pa ang investigador, tinanong ang kode sa dokumento kung sino ang naguutos. Sinubukan ni Linda na umiwas, ngunit ang sunod-sunod na ebidensya ay nakpaikot sa kanya. Ang mahabang katahimikan ay natapos sa isang mahinang boses. Anton, si Anton Di Makulangan. Pilipino siya pero nasa Sabah. Lahat ang schedule ang bangka, lahat ang pera, dumadaan sa kanya. Tumahimik ang silid. Mabilis na gumalaw ang ballpen ng pulis. Tinitigan ni Major Santos si Linda na hihintay. Lumunok ang babae at nagpatuloy, pero hindi si Anton ang number one. May isa pa, si Rashid Iskandar. Tinatawag siyang datong lahat. Kapag nagsalita siya, ang taong tulad ko ay sumusunod na lang. Ang pra, ang bangka, ang tao, lahat sa kanya. Mabigat ang salitang iyon. Ang pangalan ni Rashid Iskandar, na dati isang bulong lang mula sa isang testigo, ngayon ay binanggit na mismo mula sa bibig ng pangunahing coordinator. Ang ebidensya at ang pag-amin ay nakduktong sa dating malabong pulang sinulit. Sumandal si Linda sa upuan, humihinga ng malalim. Wala akong pagpipilian. Kung tumanggi ako, mapapahamak ang pamilya ko. Nahuli niyo ako pero huwag niyong isiping magagalaw niyo ang Sabah. Teritoryo yun yung tigra. Malamig ang kanyang mata. Bumalik ang manipis na ngiti na tila may hawak pa siyang lihim na hindi alam ng pulis. Dahan-dahang tumayo si Major Santos. Alam niyang maaring marami pang itinatago si Linda. Ngunit sapat na ang dalawang pangalan para dalhin ang investigasyon sa susunod na antas. Mula sa General Santos City,
Ang sinulit ay tumawid na patungong Sabah. Wala nang atrasan. Nang gabing iyon, tumawag si Major Santos sa Maynila. Mabigat ang kanyang boses kahit pagod. Kailangan nating makipag-ugnayan sa mga autoridad ng Malaysia. Ang target natin ay nasa Sabah at wala na tayong gaanong oras. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, humahampas sa mga yero ang daungan. Tila nagbibigay senyales ang langit na ang malaking bagyo ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang pag-amin ni Linda Magno, naging malinaw na ang direksyon ng investigasyon. Ang Sabah na ang susunod na target. Ang pangalang Anton Di Maculangan at Rashid Iskandar ay hindi na tsismis kundi mga tunay na layunin. Agad na iniulat ni Major Santos ang progreso sa Maynila at sa loob ng ilang oras, isang desisyon ang ginawa. Kailangang makipagtulungan ang Philippine National Police sa Royal Malaysia Police, PDRM, para tuldukan ang madilim na network na ito. 2 araw makalipas, si Major Santos kasama ang isang special team ay dumating sa Kota Kinabalu, Sabah. Isang lungsod na maliwanag sa mga ilaw ng gabi. Buhay na buhay ang mga kalsada at abala ang nga daungan sa kalakalan. Ngunit sa likod na lahat nga ito, alam ni Santos na may madilim na lihim na nagtatago. Isang lihim na pulong ang idinaos sa headquarters nga PDRM. Puno ang silid niya mapa, satellite images at intelligence files. Sinalubong sila ni Superintendent Amirul, isang lalaking may matigas na tingin. Ang lalaking nasa edad 50 ay mukhang kagalang-galang, ngunit may apoy ng pahiganti sa kanyang mata. Si Rashid Iskandar ay hindi bagong pangalan sa amin, sabi niya. Ilang taon na namin siyang tinutugis. Lagi siyang nakakatakas dahil may hindi nakikitang kamay na nagpoprotekta sa kanya. Nawalan akong 2 taon nang subukan naming pasukin ang lungga niya 5 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papalya. Ang salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Tiningnan ni Major Santos si Amirul nang may paggalang. Naramdaman niya ang parehong determinasyon, ang sakit ng pagkawala, at ang pagnanais na makamit ang hustisya. Mula sa pinaksamang ulat, malinaw na si Anton Di Maculangan ang tagapamahala ng ruta at pagkeng dokumento, habang si Rashid Iskandar ang mastermind na may headquarters sa isang marangyang villa sa labas ng lungsod. Ngunit bago nila maabot si Rashid, may isang mahalagang punto. Isang bodega malapit sa isang maliit na daungan kung saan ikinukulong ang biktima bago sila ipadala sa dagat. Ang bodegang iyon ang pusong kanilang operasyon, sabi ni Amirul, sabay turo sa mapa. Doon ang tao ay ikinukulong na parang makalakal. Kung matagumpay nating mapasok yon, hindi lang natin may liligtas ang biktima, mapuputol din natin ang pangunahing ruta ni Rashid. Tumango si Major Santos. Pero kailangan nating tiyakin na hindi ito lalabas. Kapag may kumalat na impormasyon, kahit kaunti, ang buhay ngam nga nasa loop ang magiging kapalit. Mahaba ang naging pagpaplano. Napagkasunduan nilang kikilos ng biglaan, walang sirena, walang police markings. Lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng crypted radio. Idinagdag ni Amirul na handa na kami ang Special Maritime Team. Haharangin nila ang anumang bangka na alis sa daungan habang isinasagawa ang operasyon. Kung susubukang tumakas ni Rashid sa dagat, mahuhuli siya. Matigas ang kanyang mukha, ngunit puno ang kumpiyansa ang kanyang boses. Nang gabing iyon sa briefing room, iba ang pakiramdam. Hindi lang ito tungkulin, kundi isang internasyonal na operasyon. Alam ang lahat na ang isang maliit na pagkakamali ay maaring sumira sa lahat. Bago maghiwalay, tumayo si Major Santos at tiningnan ang lahat. Tandaan nyo, ang pinakamataas na prioridad ay ang pagsagip sa mga biktima. Huwag nating hayaang maging human shield sila. Pagkatapos, asikasuhin natin sina Anton at Rashid. Masyado na silang matagal na naglaro sa buhay ang tao. Halos hating gabi nang gumalaw ang team. Ang sasakyan ay tumakbo ng walang ilaw sa mga tahimik na kalsadang Sabah. Ang hangin ng gabi ay maalinsangan at may amoy dagat. Mula sa malayo, ang maliit na daungan ay mukhang tahimik. Tanging ang ilaw mula sa ilang gasera ang kumikislap. Sa daungan, handa na ang maritime team ang Malaysia. Sa kabilang banda, ang undercover team ang Pilipino ay sumama na sa mga trabahador sa gabi, dahan-dahang lumalapit sa bodega. Lahat ay tahimik, tanging ang marahang hampas ang alon ang maririnig. 2:00 na ang madaling araw. Nakrek ang radio. Boses ni Amirul mabigat. Lahat ang unit nasa posisyon na.
Kikilos tayo sa aking senyas. Mula sa malayo, nakikita ang anino ang dalawa o tatlong guardia sa harap ng bodega. Huminto ang isa para sumagot nga telepono. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Maingat niyang sinuri ang paligid. Si Major Santos na nakmamasid ay nakaramdam ng kaba. Baka alam na ni Rashid ang ating galaw. Naisip niya. Ang sabah ng gabing iyon ay tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikan, hindi lang ang joint forces ang nakahanda. Ang kalaban ay tila nahihintay na rin. Ang madaling araw sa Sabah ay malakit at maalinsangan. Ang lumang bodega malapit sa daungan ay mukhang tahimik sa labas. Tanging isang madilim na ilaw ang nakasindi. Ngunit sa likod ng kinakalawang na padernayero, ang kapaligiran ay hindi mapayapa. Isang maliit na CCTV camera ang naka-install sa sulok ng pinto. Ang guardia ay naglalakat-lakat. May mga armas na tila may kutop na may mangyayari. Mula sa malayo, ang pinaksamang team ng pulisya ng Pilipinas at Malaysia ay nakmamasid. Si Major Santos ay may earpiece sa tainga nahihinteng senyas. Sa tabi niya, si Superintendent Amirul ay nakatitik sa bodega. Matigas ang mukha, pinipigilan ang galit. Matagal na nating hinintay ang sandaling ito, bulong niya. Sa wakas, ibinigay ang senyas. Ang undercover team na naunang pumasok ay pinutol ang kuryente ng gusali. Biglang namatay ang madilim na ilaw. Naiwan ang kadiliman. May narinig na mga sigaw ng gulat mula sa loop. Iyon na ang senyas na hinihintay ng lahat. Sinugod ang pangunahing team ang bakal na pinto. Ngunit hindi nagulat ang guardia. Ang ilan ay nakahanda na sa likod ng kahon. Kumislap ang baril sa dilim. Tumama ang bala sa mga padernayero. Sumiklab ang isang matinding barilan. Napunong usok ng pulbura ang hangin. Ang tunog nga putok ay humalo sa mga sigaw ng takot ng biktima sa loop. Nagtago si Major Santos sa likod ng pader at sumenyas. Dalawang pulis ang gumilid at nahagis ng stun grenades. Ang nakakasilaw na puting ilaw ay pansamantalang nakpabulak sa mga kalaban. Sa loop ng ilang segundo, nasupil ang paglaban. Ang ilan sa mga guardia ay bumaksak at ang iba ay sumuko. Mabilis na pumasok si Major Santos. Sumalubong agad ang amoy ng kulop at pawis. Nang buksan ang pinto nga malaking silit, dosa-dosa ng tao ang nakahandusay sa sahig. Payat ang katawan, maputla ang mukha. Ang ilan ay umiyak agad nang makita ang uniforme. Ang ilan ay gumapang palapit, nakmamakaawa, parang awan nyo na. Huwag nyo na kaming ibalik sa kanila. Pumasok ang medical team na nakahanda, dala ang tubig at kumot. Ang ilang biktima ay masyadong mahina para maglakad. Isa-isa silang binuhat palabas. Napuno ang lugar ng pasasalamat, halo-halong iyak at sigawan ang ginhawa. Tiningnan sila ni Major Santos na may namumuong luha, naalala ang 36 buhay na nawala. Ngayong gabi, kahit paano, may mga buhay na nasagip. Biglang may malakas na kalabok mula sa likod. Isang matangkat na lalaki ang tumakbo, sinusubukang tumakas sa isang makipot na pasilyo. Hinabol siya agad ni Major Santos. Mula sa kanyang mukha, nakilala niya ito si Anton Di Machulangan. Lumingon ang lalaki na kunwaring yumuko na parang biktima, sinusubukang makisiksik sa iba. Ngunit ang kanyang mata ay puno ng pagkakasala. Huwag kang gagalaw, Anton, sigaw ni Major Santos. Hindi sumuko si Anton. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumapit kay Major Santos na may mapanuyang ngiti. Mag-usap tayo. May para ako. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si Major Santos at malakas na hinawi ang kamay ni Anton. Ang buhay, ang tao ay hindi kalakal. Pagkatapos ang ilang segundo, dalawang pulis ang dumagan sa kanya at pinosasan siya. Namula ang mukha ni Anton. Sumigaw siya. Akala niyo mahuli niyo si Rashid. Hinihintay niya kayo. Teritoryo niya ang Sabah. Sa itaas na palapak ng bodega, natakpuan ang isang maliit na kwarto. Nakabukas pa ang computer. Ang screen ay nagpapakita ang isang mensaheng katatapos lang ipadala. Hindi ito isang utos na sirain ang ebidensya, kundi isang mapanghamong mensahe. Kung matapang kayo, pumunta kayo sa villa ko. Nahanda akong salubong para sa inyo. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang screen. Nanigas ang kanyang panga. Hindi lang alam ni Rashid na naroon sila, hinahamon pa niya sila ng hayagan. Hindi ito paktakas. Ito ay isang imbitasyon sa digmaan.
Nang mailikas na ang lahat ng biktima at may labas si Anton, ang bodega ay puno pa rin ang iyak at amoy ang pulbura. Tumayo si Major Santos sa harap ng gusali, bumibilis ang tibok ng puso. Nakaramdam siyang ginhawa na nakapagsagip siyang dos-dos ng buhay, ngunit nakaalap ang kanyang galit dahil muling nakatakas si Rashid. Lumapit si Superintendent Amirul at tinapik siya sa balikat. Ngayong gabi nanalo tayo, pero bukas magsisimula ang tunay na laban. Tumingin si Major Santos sa direksyon villa na nakatayo sa isang burol. Alam niyang doon nakihintay ang pinakamabangis niyang kalaban. Hindi pa sumisikat ang araw nang gumalaw ang hindi markadong sasakyan patungo sa labas ng lungsod. Sa isang sasakyan, tahimik na nakaupo si Major Santos, blanko ang tingin. Inisip ang mapanghamong mensahe sa computer. Kung matapang kayo, pumunta kayo sa villa ko. Naghanda ako ang salubong para sa inyo. Ang salitang iyon ay bumibigat sa kanyang dibdib. Ipinapaalala sa kanya na si Rashid Iskandar ay hindi ang tipo na tumatakas, kundi ang tipo na nakihintay. Ang villa ni Rashid ay nakatayo sa isang burol, nakaharap sa dagat. Mula sa malayo, mukha itong kutakay sa isang bahay. Matataas na pader, electric fence, mga searchlight, at mga CCTV kamera sa bawat sulok. Maraming asong bantay ang naglalakat-lakat. Sa headquarters ng pulisya, isang mabilis na pulong ang ginanap. Tinitigan ni Superintendent Amirul ang satellite map na ninigas ang panga. 5 taon na ang nakalipas, halos mahuli ko na si Rashid. Ngunit 2 sa amgatauhan ko ang namatay ng gabing iyon. Binaril mula sa lupang villa na yan. Mula nun, ipinanggako kong babalik ako. Ngayong gabi tutuparin ko ang pangakong iyon. Tiningnan siya ni Major Santos, nararamdaman ang parehong bigat. Makasama tayo ngayon, hindi na siya makakatakas. Binuo ang plano. Ang pangunahing team ay lalapit mula sa harap gamit ang isang armored vehicle para makuha ang atensyon. Ang pangalawang team na pinamumunuan ni Major Santos ay papasok mula sa silangan, akyatin ang isang makipot na talampas sa dilim. Nang gabing iyon, malakas ang hangin mula sa dagat. Tahimik na gumalaw ang team. Bawat hakbang sa talampas ay mapanganib. Madulas ang gabato, malakas ang hampas ng alon. Sa wakas, narating nila ang ilalim nga bakot. Isang teknisyan ang maingat na pinutol ang kuryente. Isang maliit na kislap at namatay ang indicator light. Wala ng kuryente ang bakot. Pwede na tayong pumasok, bulong niya. Isa-isa silang pumasok. Nagsimulang tumahol ang ngaso. Mabilis silang pinatulog gamit ang tranquilizer dots, ngunit sapat na ang maikling tahol para magising ang ngabantay. Umalingaw ang sirena. Ang searchlight ay gumala sa lahat ng direksyon. Mula sa malalaking speaker, isang malalim na boses ang umalingaw, boses ni Rashid. Maligayang pagdating Santos, maligayang pagdating Amirul. Naglakbay pa kayo ng malayo para lang mamatay sa bakuran ko. Tumingala si Major Santos. Hindi nakpakita si Rashid, tanging ang kanyang boses ang naririnig. Mas nakakatakot ito na parabang ang lalaki ay nasa lahat ng dako. Nangit-ingit ang ngangipin ni Amirul. 5 taon kitang hinintay, Rashid. Ngayong gabi sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas. Isang maikling tawa ang narinig mula sa mga speaker. Buhay pa pala ang galit mo. Siga, tingnan natin kung sino ang mabubuhay. Biglang bumukas ang pinto ng villa. Dosa-dosa ng armadong lalaki ang lumabas. Matitigas ang mukha, disiplinado ang kilos. Hindi sila ordinaryong bantay, sila ay isang pribadong hukbo. Agad na sumanya si Major Santos, nahiwa-hiwalay ang team, nahanap ng kublihan. Mahigpit ang hawak nila sa kanilang maarmas. Bumibilis ang tibok ng puso. Muling narinig ang boses ni Rashid, kalmado ngunit tumatagos. Inihanda ko na ang entablado. Pumasok kayo kung matapang kayo. Pero tandaan nyo, bawat hakbang nyo ay isang taya sa inyong buhay. Nakatingginan sina Major Santos at Amirul at tumango. Oras na. Ang villa sa burol ay hindi na isang marangyang bahay. Ito ay naging isang larangan ng digmaan, handang lamunin ang lahat. Ang bakuran ng villa ay naging isang battleground sa isang iglap. Ang naputok ng baril ay umaling-aungaw, tumatama sa mga pader na marmol. Ang armadong tauhan ni Rashid ay lumabas mula sa pangunahing pinto na may mga automatikong baril. Sumanya si Major Santos. Magiwa-hiwalay, humanap ang kublihan. Kumalat ang kanyang team. Ang ilan ay naktago sa likod ng mamahaling sasakyan. Ang ilan ay dumikit sa mga poste.
Nagsimula ang palitan eng putok. Pinangunahan ni Superintendent Amirul ang pag-atake mula sa kanang bahagi. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sugurin niyo sila. Huwag niyong hayaang makaporma. Unti-anting na itulak pabalik ang kalaban patungo sa pintong fila. Ngunit biglang natigilan ang team ng Yumanic ang lupa sa kanilang harapan. Sumabog ang isang maliit na landmine, nagbugang itim na usok. 2 pulis ang tumilapon. Sugatan ngunit buhay. May landmines. Sigo ang gisa. Agad na sumenya si Major Santos. Hinila ang medical team ang sugatan habang nagpatuloy ang pag-atake. Nagagis sila ang stun grenades. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagbigay ang pagkakataon sa team na makapasok sa fila. Ang malaking pinto ay sinira, ngunit sinalubong sila ng isang nakakabinging katahimikan. Madilim ang pasilyo. Tanging ang kumikislap na pulang emergency lights ang nagbibigay liwanag. Biglang isang malalim na boses ang umalingaw mula sa mga speaker sa kisame. Boses ni Rashid. Maligayang pagdating sa aking bahay. Ang galing ninyong pumasok. Pero alam nyo ba kung saan kayo papunta? Lumingon-lingon si Major Santos. Hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. Malinaw na si Rashid ay wala sa malapit. Kinokontrol niya ang lahat mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang segundo, isang maikling tawa ang narinig. Biglang umilaw ang pader. Nagpapakita ang hanay ng CCTV monitor. Sa mga screen, nakikita ang tensyonadong mukha ang team, kinukunan mula sa iba't ibang anggulo. Napakaganda, sabi ulit ng boses ni Rashid. Binigyan niyo pa akong live show. Bawat galaw niyo, nasa kamay ko. Hindi napigilan ni Amirul ang galit. Huwag kang magtago diyan, Rashid. Ang sagot ay isang malakas na kalabo. Ang isang automatikong pinto sa dulo ng pasilyo ay nagsara, hinati ang team sa 2. Sinubukan ni Major Santos na sipain ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Akala niyo madali akong mahuhuli. Muling sabi ng boses, mas malamig ngayon. Ito ang bahay ko. Bawat hakbang niyo ay partelang larong ako ang nagtakda. Mas naging nakakatakot ang paligid. Sinubukan ng 2 pulis na buksan ang isang pinto sa gilid, ngunit nang hawakan nila ang doorknob, na kuryente sila at tumilapon. May electric trap. Sigo ang GI sang technician. Kinuyom ni Major Santos ang kanyang kamao, humihinga ng malalim, ngunit nag-alap ang kanyang mata. Akala niya makokontrol niya tayo sa larong ito. Ipapakita natin sa kanya na nakakamali siya. Isang manipis na usok ang nagsimulang pumasok sa pasyo mula sa mga ventilasyon. Plano ni Rashid na pahinain sila. Nakatingginan sina Major Santos at Amirul na ang mata ay nag-aapoy sa matagal ng galit. Tuloy tayo, sabi ni Amirul. Kahit gaano karaming patibong, ngayong gabi, kailangan itong matapos. Dala ang kanilang armas, ang pinaksamang puwersa ay gumalaw patungo sa puso ng fila hakbang-hakbang. Sa likod ng CCTV monitor, si Rashid Iskandar ay nakaupo sa kanyang control room. Isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kamera at bumulong, tingnan natin kung sino ang makakaligtas hanggang sa huli. Ang usok ay nananatili pa rin sa pasilyong villa nang marating pinaksamang team ang malaking hall sa itaas na palapag. Ang crystal chandelier ay umugoy, sumasalamin sa kumikislap na pulang emergency light. Tahimik ang paligid, tanging ang mabibigat na hiningang pulis ang maririnig. Alam nilang malapit na sila sa sentro. Ang dobleng pinto sa dulong silit ay dahan-dahang bumukas. Mula sa likod nito lumitaw si Rashid Iskandar. Eleganteng nakatayo sa kanyang itim na suit, matatalim ang mata na nakatitik sa kanila. Sa kanyang kamay ngayon ay isang baril, hindi na isang basong alak. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Magaling kalmado niyang sabi, nakarating kayo hanggang dito. Pero huwag niyong isiping madali niyo akong may lalabas. Ito ang bahay ko. Maga hindi imbitadong bisita lang kayo. Maraming armadong lalaki ang lumabas mula sa likod ni Rashid. Bumubuong isang paderang tao. Muling sumiklap ang labanan. Umalingaw nga ang putok ng baril sa hal. Nahanap ang kublihan ang team sa likod ng malalaking mesa. Pinangunahan ni Superintendent Amirul ang pag-atake. Nag-alap ang mata sa galit. Rashid, ngayong gabi magbabayad ka sa dugo nga tauhan ko 5 taon na ang nakalipas. Sigaw niya. Matindi ang laban ang tauhan ni Rashid, ngunit isang smoke bomb na inihagis ang pulis ang nakpagulo sa kanila. Sa puting usok, 2 sa mga tauhan ni Rashid ang bumaksak. Ang iba ay umatras. Si Rashid mismo ay mabilis.
na gumalaw paakyat sa control room sa itaas. Sinusubukang bumili. Ing oras, hinabol siya ni na Major Santos at Amirul. Pagdating sa itaas, natakpuan nila si Rashid na nakatayo sa gitna ng control room. Kumikislap ang CCTV monitor sa paligid niya. Tigil, Rashid. Sigaw ni Major Santos. Ngunit pinindot ni Rashid ang isang buton sa control panel. Biglang nagsara ang isang bakal na pinto sa likod nila. Ikinukulong sila sa loop. Mula sa kisame, lumabas ang kislap ng kuryente. Isa na namang patibong. Isang pulis ang nakuryente at bumaksak. Ginagawa niyang chessboard ang bahay na to. Sigaw ng isang teknisyan. Mahinang tumawa si Rashid. Akala nyo matatalo nyo ako sa sarili kong larangan? Itinaas niya ang kanyang baril at pinaputukan si Amirul. Bahagya itong sumala. Tumama sa isang monitor. Sumugot si Amirul, namumula sa galit. Para to sa mga tauhan ko, nagpaputok siya. Tinamaan ang braso ni Rashid. Nahulog ang baril nito. Ngunit hindi siya sumuko. Mabilis niyang dinampot ang isang kutsilyo mula sa mesa at sumugot. Nagsimula ang mano-manong laban. Sinunggaban ni Major Santos si Rashid. Nagpagulong-gulong sila. Halos matamaan kutsilyo si Amirul, ngunit naiwasan niya ito. Sa gitnang kaguluhan, nasipa ni Major Santos si Rashid hanggang sa matumba ito. Mabilis siyang sinunggaban ang dalawang pulis at pinosasan. Umungol si Rashid, puno ng galit ang mukha. Akala nyo dahil nahuli nyo ako, magbabago na ang lahat. Sa labas, may libo-libo pang Rashid. Hindi nyo silang lahat mapipigilan. Tinitigan siya ni Major Santos. Maaring totoo yan. Pero ngayong gabi, hindi ka na isa sa kanila. Tumahimik ang silid, tanging ang ulat mula sa radyo na nagsasabing ligtas na ang bakuran ng fila. Sa wakas, napaupo si Rashid sa sahig, nakaposas. Mapanghamon pa rin ang kanyang tingin kahit talo na. Hinihingal na tumayo si Superintendent Amirul, namumula ang mata. 5 taon akong nahintay. Sa wakas, dumating na ang hustisya. Ngunit si Major Santos ay tahimik lang, nakatingin sa labas ang bintana. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang kalangitan ang sabah ay kulay rosas. Alam niya, kahit nahuli na si Rashid, hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa ring network sa labas. Mayroon pa ring biktima na nahihintay ang tulong. Simula pa lang ito, mahina niyang bulong. Ang digmaan laban sa human trafficking ay mahaba pa. Ang marangyang fila na iyon ay naging isang piping saksi at si Rashid Iskandar ang dakilang dato ay opisyal nang nawalan ang kanyang trono. Ilang buwan matapos ang madugong gabi sa Sabah. Ang paglilitis sa Kuala Lumpur ay puno nga tao. Ang courtroom ay siksikan sa mga pamilya nga biktima, mga mamamahayag at nga human rights advocate. Sa loob ang kulungan ang akusado. Tahimik na nakaupo si Rashid Iskandar. Malamig ang mukha, nakaposas ang kamay. Sa tabi niya, si Anton Di Maculangan ay hindi mapakali, putlain. Binasa ang hukom ang mahabang listahan ng mga kaso. Human trafficking, illegal detention, exploitation, torture, at indirect murder sa dos-dosa ng buhay. Ang bawat salita ay parang martilyo na nagpapaalala sa lahat ng nangyaring kilabot. Ang ilang nga nakaligtas na biktima ay dumalo. Nakaupo silang makakatabi, ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay makahawak kamay para sa suporta. Isang binatang na sa edad 20 ang tumayo para magtestigo. Nanginginig ang boses. Pinangakuan kaming trabaho, pero ang nakuha namin ay kadena at gutom. Marami sa mga kaibigan ko ang hindi nakayanan. Ngayong gabi, nagsasalita ako para sa kanila sa mga hindi na nabigan ang pagkakataong magsalita. Tumahimik ang buong silid, tanging ang mahihinang, hikbi ang maririnig. Sa likod, ang nga pamilya nga namatay ay nakatingin, namumula ang nga mata. Ang ilan ay hawak ang nga litrato ng kanilang nga anak. Alam nilang hindi maibabalik nga hustisya sa korte ang kanilang mamahal sa buhay. Ngunit kahit paano, ito ay isang kumpirmasyon na ang krimen na ito ay hindi maulit ng walang kaparusahan. Sa wakas, ibinaba ang hukom ang hatol. Si Rashid Iskandar ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parole. Si Anton Di Maculangan ay nakatanggap ng mahabang sentensya, kasama ang iba pa nilang nga tauhan. Nang pumalo ang gavel, napuno ang silid ng iyak, panalangin at sigaw ng ginhawa. Sa labas ng courtroom, magkatabing nakatayo sina Major Santos at Superintendent Amirul.
Ang kanilang nga mukha ay hindi nagpapakitang matinding tagumpay, kundi isang mapait na ginhawa. Mahinang nagsalita si Major Santos, 36 na buhay ang nawala. Walang hatol ang makapagbabalik sa kanila. Tumango si Amirul, mabigat ang boses. Totu. Pero ang hatol na ito ay maaring magligtas ang iba pa sa hinaharap. At sapat na iyon para hindi masayang ang kanilang pagkamatay. Ang sikat nga araw ay malumanay na suminak sa kalangitan ang Kuala Lumpur. Ang manakaligtas ay unti-unting nagsimula ang bagong buhay. Ang ilan ay tinulungang bumalik sa pag-aaral, ang iba ay nakahanap ng disenteng trabaho. Ngunit ang sugat sa kanilang puso ay mananatili, isang paalala na ang kalayaan ay hindi madaling nakukuha. Ang kwentong ito ay nagsara ang isang kabanata, ngunit nagbukas ang isang bagong kamalayan. Ang human trafficking ay hindi lang isang isyung ng batas, kundi isang sugat sa sangkatauhan na laging nag-abang. Ang napangako ang trabaho, ang napangarap ng mas magandang buhay, ay maaring maging isang nakamamatay na patibong. Mula sa likod, isang boses ang narator ang maririnig. Walang kayamanan, pera, o matatamis na salita ang makakapantay sa halaga ang buhay ng isang tao. Ang trahediyang ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat. Protektahan ang ating pamilya at mga mahal sa buhay mula sa mga patibong na mukhang maganda sa una. Maaring makamit ang hustisya, ngunit ang laban sa krimen na ito ay hindi dapat tumigil. Dahil sa likod ng bawat numerong ng biktima, mayroong mukha, mayroong pangalan, at mayroong nga pangarap na nawasak. Ang kwento ni Rashid Iskandar ay nagtapos sa likod ng rehas. Ngunit ang mensahe mula sa 36 na buhay na nawala ay nananatili. Huwag hayaang maulit ang ganitong krimen. Sa lahat nga ating nga kaibigan, ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin nga aral na walang shortcut patungo sa tagumpay. Ang gaalok madaling trabaho na may mataas na sahod ay kadalasang patibong lamang patungo sa pagdurusa. Maging maingat tayong lahat, laging paalalahanan ang ating pamilya, maanak, at nga mahal sa buhay na huwag magpalin lang sa matatamis na salita. Pahalagahan ang buhay, pahalagahan ang sarili, at huwag ipagpalit ang kinabukasan sa isang ilusyon. Naway mamuhay tayong lahat ng marangal, magtrabaho ng husto, at alagaan ang isa't isa upang makaiwas sa krimen ng human trafficking.